Nako, dapat hong managot, makasuhan at makulong. Ito pong si dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Reto. At ito ay may kinalaman sa paglilipat po ng pondo ng 167 billion pesos na trust funds at para ipagpatuloy, pondohan itong napaka-anomalyang flood control projects. At dito nga ho ay may binabanggit. Ito pong si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na pwedeng maharap sa kasong plunder at technical malversation. Ito pong si Recto dahil sa paglilipat nga ng pondo. At sa isang interview sa Billionaire News Channel, sabi po ni Justice Carpio, yung paglilipat ng 60 billion pesos mula po sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at na nagkakalaga 60 billion yan, tapos 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ang masaklap po rito itong perang ito ay ipinang pondo para po sa flood control program na kung saan ngayon ay 'di ba punong-puno po ng anomalya, katiwalian na nangyari diyan po sa flood control project na yan. So sabi po ni Justice Carpio, kapag nagdesisyon ang Supreme Court, pwedeng kasuhan, maharap sa technical malversation. Paano ho yan? Nako, nagdesisyon na po ang Supreme Court na kung saan ay pinababalik po sa PhilHealth yung 60 billion pesos na kinuha nitong si Recto. Mamaya, didiscuss natin yan. Pero dito ho muna tayo. Maganda ho itong binabanggit ni retired Justice Carpio na pwede ho ito kasi pasok daw ho sa technical malversation ito hong si Recto. At halimbawa, yung dalawang transaksyon, pati dito po sa 107 billion sa napondo po ng PDIC o plunder ho yan, mga kababayan. Ito, panoorin ho natin ito hong pahayag ni Justice Carpio at mamaya ay iparinig ko rin ho, ipapanood ko sa inyo yung naging desisyon naman ng Supreme Court na kung saan inanunsyo ni Attorney Camille Ting, ang spokesperson ng Supreme Court. Pero ito, panoorin ho muna natin ito hong pahayag ni Justice Antonio Carpio. This is technical malversation because the law says this should be used only for operations of PhilHealth. You used it for flood control. Is it important, though, that before even a technical malversation complaint be filed against Secretary Recto, that the Supreme Court finishes its decision? Yes. Yeah. We have to wait for the Supreme Court decision because that is one of the issues. Yeah. Kasi the issue is, pwede bang mag-transfer ang yes, gobyerno? yeah. So, if the Supreme Court will say, no, you cannot transfer, then it becomes technical malversation. Anything else? Anything apart from technical malversation that he could be liable? Well, if it's more than 50 million, it becomes plunder. But this is 160 billion, you said, or 167 billion. Yeah. So also plunder. So it will be plunder because this is a series, because there were two transfers and there were also transfers from several tranches from PDIC. Just going back to that, the transfers from PhilHealth, it was supposed to be originally 89.9. That was earmarked. The first transfer was at there were two transfers rather of 60 billion that totaled 60 billion. 30. Tapos naiwan po yung 29.9 that was blocked by the Supreme Court. Yeah, we were able to get a TRO for that. On that. So what is the update there, Justice, on the case before the Supreme Court? The TRO is still there, so the total that was transferred was only 60 billion, and the President announced September 20, he said that we are returning the 60 billion. The 60 billion from savings of DPWH. That was September 20. 10 days later, September 30, Secretary Recto then said,
the reimbursement will come from the 2026 General Appropriations Act. Wait a minute, but that's our money. Yeah, yeah. That forms part of our. Yes. So Remittances. I'm complaining. I said, if it will come from the GAA of 2026, that's taxpayers' money. So here is 60 billion. It was taken and Used. flood control scammers took the money, ran away with the money. We are required to reimburse that. Yeah. Why? Let's pay again next year, 60 billion. Yeah, why will we reimburse it? We let the flood scammers restitute the government for that. They should do the reimbursement. 60 billion. Yes. So far, Justice, only 110 million has been given Returned so back. far. Yeah, by Henry Alcantara. Yes. He's still saying 190 million more. And of course, there are cars that were already, they tried to sell, the cars of the Discayas and maybe Bryce Hernandez. But 60 billion is at least what needs to be returned. To PhilHealth, sir. PhilHealth only. Meron pa yung PDIC. Yes, PDIC will need to get back their 107 billion. So it's very important that whatever decision the Supreme Court ends up making basically really forms part of the land, so that now we understand, sir, if you can actually, well, if the Secretary of Finance can insert, no, wag na lang po yung insert, napaka-bad nung connotation, have a ruling there that in this GAA, any excess funds from GOCCs must be remitted to the Yes. National Treasury. What I have done was to ask Congresswoman Laila De Lima and also Congressman Shell Jokno to sponsor a bill that any restitution from the flood control scammers should go to reimburse PhilHealth and PDIC. It's just like the ill-gotten wealth of the Marcoses. There is a law saying that the certain amount will go to fund the Comprehensive Agrarian Reform Program. So we can do that. Was it just a recent conversation with them? Are they planning to file the bill? Well, just recent. I bumped into them a few days ago. Okay. And we'll see if that actually, if they do that, most likely it may seem like a correct move or the Yes. right move. Yeah. Because I mean, it doesn't make sense. Why will we reimburse money that was stolen by somebody else, by the flood control scammers? They should be the ones to reimburse. Why us? Why the taxpayers again? Yun po, napanood nyo ho, yung paliwanag ni Justice Carpio na kung saan ito ho ay pasok ho sa technical malversation. Ito pong si Secretary Recto. Kasi hindi po niya sinunod yung itinatadhana ng batas. Kasi sa General Appropriations Act, batas ho yan At na kung saan ay, kaya nga marami hong kumikwestiyon ho rito, diba, sa new provision dyan sa 2024 General Appropriations Act, na kung saan yung mga excess funds mula po sa government-owned and controlled corporations ay i-transfer sa Bureau of Treasury. Pero hindi ho ito excess Savings hindi po ito Sabi po ni Justice Carpio, pwede ho yan. At hindi ho pwedeng ang Secretary ng Finance ang dapat na maglipat. Pwede ang Presidente mismo at dapat yung savings lang. Yung excess. Pero dito lumilitaw ako, hindi po excess to, hindi savings Yung 60 billion, yan po ay reserve fund. Reserve. Ng PhilHealth. So, naku, malaki akong pagkakamali ho rito na ginawa po. At sabi nga po, ay ito po ay unconstitutional. Yung binabanggit ho ni Justice Carpio sa ginawa ni Secretary Recto. At ngayon, mga kababayan, ay nagkaroon na po ng desisyon ang Korte Suprema. Eto na, pwede ng kasuhan. Sana makulong ka, Recto. Dapat ikaw ay talagang mabigyan ka ng leksyon at syempre, talagang papananggutin ho ito sa mga ganyan para hindi na po maulit sa mga susunod po ng mga administrasyon o mga opisyal ng pamahalaan ay hindi na po sila makikialam
sa pondo ng bayan tulad doon ito sa PhilHealth. Kasi ang liwanag ko eh. Tapos ay talagang napakatindi ho na mga nangyari. Yung sa syntax law na dapat ho ay napupunta ho yan sa mga proyektong pangkalusugan. Wala po eh. Talagang kinuha po nila. Sabi ho, sabi po ni dating Justice, meron pong dalawang nilabag na batas sa saligang batas. Itong fund diversion at yung appropriations ay cannot be transferred. Hindi rin pwede ilipat except maliban kung ito pa ay savings at ang presidente lang ang pwede na maglipat. Pati itong mga special funds na ito mula po sa mga buwis yung syntax revenues dapat gamitin po sa talagang intended purpose kung saan. Kasi maliwanag ko sa Universal Healthcare Law, yung sa syntax, lahat to ng mga, di ba, binubuwisan yung mga, umiinom ng alak, alcohol, sigarilyo, yung mga matatamis na yung mga beverages, inumin. So, lahat to yan, dapat doon pupunta. Kaso ang ginawa ho i-divert po nitong si Recto. Yan po mga kababayan. So, eto ho, lumilitaw na parang, talagang minaniobra ho ito ni Recto. Sana ho makulong. At base po sa batas, ito sa ilalim po ng Article 220, yung Revised Penal Code, ito hong technical malversation ay nagaganap kapag may isang public official tulad po nitong si Recto na inilipat o ginamit sa ibang proyekto ang pondo na may nakalang specific purpose. Kasi yung pera na yan, halimbawa sa syntax, talagang para sa mga sa kalusugan yan. Inilipat po pang flood control, mga kababayan. So ito po ay may parusa na 2 taon at 4 na buwan hanggang 6 na taon na kulong at disqualification sa anumang public office. So kahit na yung wala ko sabihin na kulimbat yung pagka-transfer lang ho yan, technical malversation na po yan. Na sana ay papanagutin dyan. Ito pong si Secretary Recto na kababayan. So para naman mabigyan mo ng leksyon at para sa mga susunod pa, yung iba pang opisyal, wag na pong ulitin, di po ba? Yung mga ganyan na mga pagmamaniobra. At matindi ho rito sa flood control, kaya nga merong may panukalang batas na sana na yung mga bababawi po na pera dito po sa flood control, maibalik ko at maibigay ho sa PhilHealth. Di po ba kasi parang inaagaw ho nila yan na pera po ng PhilHealth tapunta po sa flood control project. Di po ba? So yun ho. Samantala, dito ho, inanunsyo po ni Attorney Camille Ting, ang spokesperson ng Supreme Court, na 15-0. At unanimous po. Ibig sabihin, wala pong tumutol ni isa man dito po sa kautusan ng Korte Suprema na ibalik po ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth. At yan po. Panoorin ho natin, ito po si Attorney Camille Ting, ang spokesperson ng Supreme Court. The voting. Okay, so the voting in this case, the Supreme Court was unanimous when they ordered the return of the 60 billion pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous in permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 billion pesos fund balance. But in declaring void Special Provision 1D and DOF Circular Number 003-2024, the Court voted by a majority. Yan po ang pahayag ni spokesperson, Attorney Camille Ting, at na kung saan ay unanimous at sa lalong madaling panahon ay dapat na ipatupad ito hong kautusang ito ng Supreme Court, immediately executory. Ayan, ibig sabihin. Samantala ay may binabagit naman ito pong si nangangatwiran pa ho itong si Secretary Recto na ang sabi niya ay yung yung PhilHealth ay hindi naman daw na kompromiso.
yung pagbibigay po ng serbisyo kahit na transfer yung 60 billion pesos na excess. At sinasabi niya ng state health insurer ay talagang napalawak pa raw po yung mga benepisyo, yung mga benefit packages. At kabilang ho rito yung zero balance billing policy ng gobyerno para po sa mga Pilipino. So yun po ang kanya, no? Ang sabi niya, parang lumilitaw ho, binabanggit ni Secretary Recto na hindi, wala namang nag-iepekto yan dito sa paglilipat. O sige, sabi mo, sige, tanggapin natin na walang epekto. Pero, bawal na ilipat Bawal technical malversation kasi kung saan nakalaan yung budget na yan, dun lang, huwag mong galawin. Pinagalaw mo Nilagay mo sa flood control project. Hindi mo maaalis yung kaisipan na ho dyan na baka kumita ako dyan. Baka naman kumita, dapat siguro imbestigahan po itong si Secretary Recto. O kung kumita ho siya rito sa flood control project. Kasi yan po magiging perception ng marami mga kabayan dahil siya po nagpondo. So, bagamat sabi po ni Secretary Recto, kanila raw pong susundin ang desisyon ng Korte Suprema. O talagang dapat naman nasundin, di po ba? At pero ako bilang isang taxpayer, ako dapat maparusahan, makasuhan at makulong ito pong si Secretary Recto para magsilbing leksyon sa lahat, di po ba? Kayo ho, sa ating mga suki dito po sa ating channel, yung ating mga viewers, ano po masasabi niyo rito? Dapat ho bang managot itong si Recto o kalimutan na dahil na isusoli na lang ang pera? Ako gusto ko makulong ho ito. Dapat makulong itong si Recto dahil dito sa kanyang ginawa na ito, 60 billion pesos, bagamat kanyang aliboy ho ngayon. Ako, hindi naman daw naapektuhan yung serbisyo ng PhilHealth. Ako, ang dami po nagrereklamo di po ba? At talagang napakahirap po ngayon ng magkasakit. Talagang, dito po sa atin. Kasi yung ganyan, yung mga health insurance natin ay, biro mo, inilipat ho basta-basta ng mga opisyal ng gobyerno. Okay, sige, mag-comment na po kayo sa ating mga suki, sa ating mga viewers dito po sa ating channel at para po maibigay nyo rin ho ang inyong panig at pananaw dito po sa isyong ito.